Dagdag pa niya, may mga sabing binugbog daw nito ang isang senior sa mismong unang araw pa lang niya sa school. Lubos na na-curious ang bida natin at napaisip kung talaga bang kasing lakas ng sinasabi ang lalaking iyon. Nagsimula rin siyang mag-alala para kay Wing. Habang malapit na silang magbanggaan, nagsimulang mang-asar si Gaang kay Wing at tinanong kung natatakot na ba siya sa harap ni Guden. Mukhang tuluyan na siyang na-provoke kaya inundayan niya ng napakalakas na sipa ang ulo ng kalbong lalaki. Pero bahagya lang ikan-iling ni Gaang ang ulo niya kaya sa balikat lang tumama ang sipa na parang kiniliti lang siya. Gulat na gulat si Wing sa sobrang tigas ng depensa niya kaya muling tumalon sa ere para sa isa pang matinding sipa sa ulo. Pero si Gaang, nakatayo lang na parang walang pakialam, kalmado na parang si One Punch Man. Nang bumagsak ang binti ni Wing, sinalo iyon ng kalbo gamit ang kamay niya at sa kidlat bilis na kilos ay hinagis siya pabagsak sa lupa ng sobrang lakas na nagdulot ng alikabok at usok. Pagkalinaw ng alikabok, kitang-kita na bumao na siya sa lupa dahil sa bagsik ng hampas. Lumapit pa si Gaang sa kanya, malinaw na ipinapakita na wala itong laban sa kanya. At mukhang totoo yun, duguan ang noo ni Wing at basag-basag ang katawan niya. Pero hindi pa nakontento ang hayop, sinipa pa siya palayo na parang basurang tinapon kahapon. Mayabang pa niyang tinanong kung gusto pa ba niyang ituloy ang laban. Sinabihan na siya ng mga kaibigan niyang sumuko na sa symbiotic egg at inamin na rin nilang talo na sila. Yung mayabang na blandang babae ay nagbitaw pa ng mga insulto kay Wing, sinabing kahit mga kaibigan niya ay sumuko na kaya dapat daw ay tanggapin na lang niya iyon na parang isang mabait na asong susunod na lang para hindi siya mabugbog mula sa lahat ng anggulo. Piliting tumayo ni Wing kahit nanginginig ang katawan niya at sinubukang magsalita pero hinawakan siya ni Gaang sa leeg at muling sinampas pabagsak sa lupa na parang putik na laruan. Umalangaw-ngaw ang pagyanig sa paligid. Tumayo si Gaang, tuwang-tuwa sa tagumpay niya. Pero laking gulat niya nang makita si Wing na pilit pa ring bumabangon at sinabing, hindi pa ako tapos. Dahil sa matatag niyang loob, biglang naging seryoso si Gaang, namumula ang mga mata, binilog ang kamao at nagsimulang sumugod papunta sa kanya. Pero bago niya may bato ang suntok niya, biglang sumugod si Joe. Nagbanggaan ang mga kamao nila at umalangaw-ngaw ang shockwave ng lakas. Tila naiintriga si Gaan, yung kalbo, sa bagong dating na madaling nakapigil ng atake niya at tinanong kung sino siya. Mabilis na nagpakilala si Joe at sinabi niyang kakapasok lang niya sa Sunset College kamakailan. Sumabat si Gaang at sinabing kahit magiging magkaklase sila, hindi raw sila magdadalawang isip na turuan siya ng leksyon kung nagmamagaling siyang bayani. Binalaan pa ng babae si Joe na delikado roon kaya wag na siyang makisawsaw sa laban. Pero bago pa siya makatapos, binuhat na siya ni Joe sa balikat na parang bata at sinabihang siya raw ang dapat magpahinga at mag-relax. Kung tutuusin, napansin mo ba na parang sobrang tangkad na ng character na ito? Dati, sa unang chapter, mukhang ang liit-liit niya. Parang gusto ko na lang pabulagin ang mga mata ko, lol. Kahit na tumututol at nagpapalag ang babae, dinala siya pabalik ni Joe sa mga kaibigan niya. Huminga ng maluwag ang mga babae, tuwang-tuwa na ligtas ang kaibigan nila. Pero si Wing naman, hindi sigurado kung paano kakayanin ni Joe yung kalbong hayop. Nang tuluyan ng magharap si Joe at yung kalbo, sinubukan ni Joe na magpaka-protagonist at sinabing hindi raw pinakamagandang solusyon ang patayan. Tinanong siya ng kalbo kung may iba ba siyang suhestyon para ayusin ang gulo. Sumagot si Joe na, pwede namang PG-13 lang, at inalok na suntukin ang kalbo. Kung makakatagal ito at hindi atras ng 3 hakbang, aaminin na raw niyang talo siya. Si Gaan sa tingin niya'y walang kwentang plano kaya naglabas siya ng nakakakilabot na aura at sinabihan si Joe na, sige na nga, bilasan mo na. Huwag mo sayangin ang oras ko. Pero kalmado si Joe at binalaan si Gaan na malakas ang suntok niya kaya mas mabuting ihanda niya ang ngipin niya. Samantala, natutuwa si Gaan sa usapan nila kasi tinanggap ni Gaan ang hamon. Pero yung blondang babae nagsimulang kabahan, natatakot na baka matalo si Gaan kung atras siya ng 3 hakbang. Pero pinakalma siya ng boyfriend niya at sinabing wag mag-alala. Ipinaliwanag niyang ang true fighting skill ni Gaan ay tinatawag na porcupine armor na gawa sa needle porcupine crystals. Hindi lang daw ito kasing tigas ng bakal kundi meron pang mabangis na counterattack. At dahil umabot na raw sa 9th rank ang armor na iyon, yung huling lumaban ng ganon ay nawala ang braso.
Sa madaling salita, medyo naive ang plano ni Joe. Pero malalaman na natin ang resulta dahil si Joe ay binilog ang kamao at habang kumukuha ng momentum, unti-unting nadudurog ang half-glove na suot niya. Tumama ng diretso ang suntok niya sa sikmura ng kalbo. Sumeryoso ang mukha ng kalbo habang patuloy na dumadagandong ang lakas ng suntok. Sa huli, nagdulot ito ng matinding pagsabog na nagpa-slide sa kalbo pabalik, lampas pa sa orihinal niyang pwesto, tuluyang napatalsik si Wing sa lakas ng nakita niya. Mukha talagang natalo ng husto si Baldy, at yung huling suntok ay sobrang brutal kaya ang kamao ng bida natin ay may bahid ng dugo. Doon na nagsimulang sumigaw ang babaeng blonde dahil hirap siyang tanggapin ang pagkatalo. Nagdadahilan siya na hindi naman daw miyembro ng grupo ni Wing ang bida kaya kahit nanalo siya ay hindi raw yun counted. Pero sinampal siya ng matindi ng kagalang-galang niyang boyfriend dahil sa pagiyak niya matapos ang patas na laban at sinabihan siyang wala silang dahilan para itanggi ang pagkatalo nila. Iginiit ng lalaki na tumutupad siya sa salita niya at hindi uurong. Lumapit pa siya sa bida at sinabing magkikita pa raw sila at hihintayin niya ang araw na iyon. Kasabay noon, umalis na silang tatlo sa lugar. Pagkaalis nila, agad naglapitan ang mga babae sa bida at todo puri sa kanya. Pinupuno siya ng papuri na talagang karapat-dapat naman. Binanggit pa nila kung gaano kalakas ang kanilang junior, na para bang lahat sila ay nahuhumaling sa kanya. Doon naman siya tinawag ni Wing at itinuro ang sugat sa kamay niya. Ikinibit balikat lang ito ng bida at sinabing maliit na sugat lang iyon at ayos na basta tumigil ang pagdurugo. Pero sabay rin niyang pinaalalahanan si Wing, na may maseryosong sugat, na magpunta na sa infirmary kaagad. Pumayag naman ang dalaga at, sa tipikal na estilo ng bida, binuhat niya ito sa balikat na parang isang plush toy. Mukhang tuwang-tuwa pa si Wing na makita kung gaano kabuting kaibigan ng kuya niya ang bida. Pagbalik nila sa mansion, halatang naiinis ang bida dahil naalala niyang matagal na siyang hindi nakapaglaro ng paborito niyang game. Excited na sana siyang maglaro, pero hindi pa rin siya pinapalad. Habang handa na siyang sumabak sa laro, biglang dumating ng pasikat si Xuan sa mansion. By this point, kumbinsido na si bida na parang buong universo ay nagsasabuatan para hindi siya makapaglaro ng maayos. Lumapit si Xuan, tinapik siya, at tinanong kung naaalala pa ba niya ang dimensional realm na nabanggit dati, yung lugar na may nakita silang halimaw sa totoong anyo nito. Imbitasyon pala iyon para isama si Joe, ang bida, sa lugar na iyon. Medyo nagtataka ang bida at sinabi niyang hindi naman dapat sila pinapayagang makapasok sa realm na iyon bago pa magsimula ang klase. Pero si Xuan, nakangisi at mayabang, ay nagmamalaking kaya raw niyang dalhin sila doon ng walang problema. Ang kaso, mas interesado ang bida sa laro kaysa makinig kay Xuan. Abala siya sa pag-check ng stats niya sa smartphone. Naiinis na si Bluehead, Xuan, at sinigawan siya dahil hindi siya sumasagot. Nagkunwari lang ang bida na nakikinig, na lalo lang nagpagalit kay Xuan. Umalis na lang si Xuan at binalaan si bida na matulog ng maaga dahil aalis sila kinaumagahan. Sumang-ayon naman si bida, pero hindi malinaw kung nakinig talaga siya dahil tutok pa rin siya sa phone niya. Nang makapasok siya sa kwarto niya, napaisip ang bida. Kung sa laro lang, hindi siya takot mamatay, pero iba na kapag totoo na ang buhay ang nakataya. Naalala niya ang phone system na nag-unlock ng mga dungeon base sa totoong lugar, kaya kinunan niya ng picture ang symbiotic egg. Bigla itong nawala sa kamay niya at sinabi ng system na nakastore na ito sa storage. Ngayon na nasa storage na, may option na siya para i-hatch o i-accept ang fusion. Kahit di sigurado kung ano ang ibig sabihin ng fusion, pinindot niya ito gaya ng isang curious na pusa. Lumabas ang system window na nagsasabing may na-detect na mutated immense strength and na may fusion rate na 47% at tinatanong kung gusto ba niyang i-fuse ito sa symbiotic egg. Walang pagdadalawang isip, pinindot niya ang yes gamit ang chibi na avatar hands niya at nagsimula ang fusion process. Alam niyang baka hindi niya kayanin i-hatch ang skeleton knight dahil kulang siya sa ki. Kaya naisip niyang subukan na lang kung ano ang kalalabasan kapag na-fuse ito sa mutated ant. Nang matapos ang evolution, sabik niyang tiningnan ang stats. Laking gulat niya na mortal level pa rin ang pet kahit fused na ito sa legendary level egg. Pero may bago itong innate skill, skeleton pierce attack rank 10.
Sana raw ay sapat na ang lakas nito para makipaglaban sa silver-winged mosquito, kaya bigla siyang sumabak sa laro. Pagbagsak ng lamok mula sa ere, mabilis niyang pinatawag ang skeleton ant at iniutos dito na pigilan ang lamok. Agad na ginamit ng alaga ang skeleton pierce skill, nagsilabasan ang mga spike mula sa lupa, tina-target ang lumilipad na lamok. Pero kahit daan-daang matutulis na karayom ang tumusok mula sa lupa, hindi pa rin sapat para mapigilan ang makulat na insekto. Mabilis itong umiwas sa lahat ng iyon at dumiretso papunta sa bida. Nang makita niya itong paparating, sinuntok niya ito ng buong lakas, pero ang tinamaan lang niya ay ang hubad na lupa. Dahil sa mintis na iyon, muling nahati sa dalawa ang kanyang avatar. Panibagong pagkatalo na naman ito na kailangan niyang tanggapin, kaya napaisip siya tungkol sa kakaibang skill na laging ginagamit ng critter laban sa kanya. Kinabukasan, medyo kinakabahan ang bida sa makikita nilang sasakyan. Nagtanong siya ulit sa kaibigan kung sigurado ba silang sasakay talaga sila doon. Ngumiti ng magaan ang kaibigan at sinabing oo naman, ipinaliwanag niya na isa itong legendary level Jade-Ed White Tiger at pinaghirapan talaga niya itong I-hatch. Pagkasakay nila sa tigre, bigla itong umarangkada ng matindi, hanggang sa magsimulang magdugo ang ilong ng kawawang bida. Napaisip siya na mas komportable pa siguro kung kotse na lang ang sinakyan nila. Pagdating nila sa lungsod, sinwipe ni Zuan ang kanyang card sa isang scanner at pinadaan sila ng isang sundalo. Sumakay sila ng elevator pababa sa isang underground facility. Doon nila nalaman na dati palang kabisera ng 13 bansa ang Luoyang, pero nang maapektuhan ito ng dimensional storm, lumubog ang buong rehiyon at ngayon ay konektado na sa isang misteryosong underground world. Kaya tinatawag din itong Underground Buddha City. Pagdating nila sa pinakailalim at pagbukas ng elevator doors, sinalubong sila ng isang masiglang tanawin, parang tourist spot, maraming tao ang naglalakad-lakad, may mga tindero na nagbebenta ng paninda. Nagtaka ang bida at nagtanong kung ito ba talaga ay isang dimensional realm, kasi ang hirap paniwalaan na may mga estudyanteng nagtitinda dito. Ipinaliwanag ni Xuan na nilinis na ng army ang paligid para ligtas ang entrance, pero ang totoo raw, hindi naman kagandahan ang mga paninda rito. Pero proud siyang sinabi na may exploration map siya na pang-internal use ng army. Hindi na nagulat si Joe dahil alam niyang kayang bilhin ng playboy na ito ang kahit ano. Habang naglalakad sila, sinabi ni Xuan na may underground lotus pond daw dito kung saan matatagpuan ang Buddha Heart Lotus. Habang nag-iikot sila, napansin ulit ng bida ang hugis palad na marka, kaya kinuhanan niya ito ng litrato, at biglang lumitaw ang isa pang app sa kanyang phone, hudyat na dungeon din pala ito sa laro. Sinabihan siya ni Xuan na tigilan na ang pagkuha ng litrato at sumabay na lang sa kanya. Naglakad pa sila ng matagal bago sila nakarating sa isang nakamamanghang tanawin, isang napakalaking pond na punong-puno ng lotus flowers. Itinuro ito ni Shen at sinabing ito ang Buddha Heart Lotus. Pinaliwanag niya na may isang nilalang na ang symbiotic form ay mismong puso ng lotus na ito. Nagtaka ang bida kung bakit hindi na lang tumubo ang mga lotus flowers sa tabing dagat para mas madali itong kunin. Tanong din niya kung bakit hindi sila makalangoy papunta para kunin ang bulaklak. Diretsyong sagot ni Zen, napaka-corrosive ng tubig sa pond, tinutunaw nito ang laman ng katawan. Kung sino man ang magtangkang lamusong ay magiging kalansay lang, kaya bawal na bawal. Biglang may ibang sumingit sa usapan nila. Isang lalaking may angelic wings ang damapo sa ere at dagdag pa niya sa usapan nila. Ang tanging paraan para makalapit sa mga bulaklak ay kung makakalipad ka sa ibabaw ng toxic, acid-filled pond. Halos sabay-sabay, biglang nag-react ang mga normal-looking flowers. Ang mga marurupok na petals ay naging parang matutulis na blades at sumugod patungo sa lalaki sa ere. Pero mabilis itong nakaiwas, pinatawag ang espada niya at sinalubong ang bulaklak ng isang makapangyarihang hiwa. Naputol niya ito at parang dugong bumagsak ang mga petals. Namangha ang bida sa ipinakitang lakas. Sinabi pa ni Xuan na inaasahan na iyon mula sa Luo family, kilala sa pambihirang swordsmanship. Idinagdag pa niya na kahit ganito, hindi pa raw ganoon kalakas si Luo Xuan na may pakpak. Kahit sinasabi ito ni Xuan, hindi maalis ng ating playboy ang tingin niya sa pakpak, naiinggit siya at iniisip kung gaano kaganda sana kung may lumilipad din siyang symbiotic pet.
Tinanong niya si bida kung gusto ba nitong mag-explore sa ibang lugar, baka may iba pang dimensional creatures. Pinaliwanag pa niya na kakaiba ang lugar na ito at itinala ng army bilang isa sa unknown dangerous zones. Nagtanong ang bida kung anong ibig sabihin ng dangerous. Ipinakita ni Xuan ang phone screen niya na nagha-highlight kung gaano karaming army personnel ang namatay sa pag-explore dito, hindi dahil sa mga atake, kundi dahil sa biglaang organ failure. Para sa kaligtasan, pinayuhan ni Xuan na magdesisyon sila ng maingat. Pero habang paalis na sila, nagsimulang kumulo ang swamp. Isang napakalaking lotus flower na may mga mukha ng Buddha sa paligid ang sumulpot. Mukhang natagpuan na nila ang banta na gusto sana nilang iwasan. Mabilis itong nagbago ng anyo para makipaglaban. Ang lalaki sa ere ay mabilis na nagpasulpot ng isang pakpak at ginawang parang kabayong may pakpak. Pero hindi nagpapatawa ang Buddha flower, nagpaapoy ito ng isang dambuhalang pulang sinag patama sa pony at ginawang tumpok ng mga buto. Ang dating mayabang na lalaking may pakpak ay nagsimulang mahulog papunta sa isang tangke ng asido. Tinawag siya ng kasama nila, at si Xuan ay sigurado na tapos na ang lalaking iyon pagtama niya sa latian. Pero laking gulat nila nang lumapag si Luo sa isang dahon ng lotus at nakalundag palabas ng nakalalasong tubig. Napansin ni Shan na ang estilo ng chi fighting ni Luo ay parang light na skill pero malayo pa rin siya sa pampang. Lumapit si Shan sa bida natin at tinanong kung ano bang ginagawa niya. Ang totoo pala, sinusubukan ng bida nating ilubog ang kanyang symbiotic pet na gauntlet sa asido. Pero laking gulat nila na hindi nasisira ng asido ang weapon niya, flesh lang ang tinutunaw ng asido. Nang maisip ang plano, hinugot ng bida natin ang kamay niya mula sa toxic na tubig, inilapag ang kanyang symbiotic pet sa asido, at tumayo ng handa. Tinanong siya ni Shan kung ano ang balak niya. Simple lang ang sagot ni Joe, tutulungan niya ang lalaking naiwan sa swamp. Samantala, si Luo ay naglundag-lundag para iwasan ang asido pero wala na siyang matungtungan. Ang natitirang opsyon niya ay lamusong sa asido. Mas lalong lumala nang muling magpaapoy ng laser beam ang Buddha Lotus papunta sa kanya. Pero bago siya tamaan, nagsimulang bumula ang swamp water at sumulpot ang skeleton ant pet ng bida natin. Nagulat si Luo sa biglaang paglabas ng nilalang. Agad lumipad ang ant at sinalubong ang laser beam, tinanggap ito ng direkta. Dahil skeleton siya, hindi siya tinatablan ng asido o ng mga laser. Nakahanap si Luo ng matutungtungan na, walang iba kundi ang likod ng ant ni Joe. Inutusan ng bida natin ang skeleton ant na umurong. Kumislap ang mga mata ng ant at mabilis na nagsimulang magmarcha pabalik sa pampang. Nagpapaputok pa ng mga laser ang Buddha Lotus pero parang duct tape lang ito sa basag na spaceship window, walang epekto. Bumilis ang takbo ng ant at nakarating din sa pampang. Cool na nakatayo ang bida natin habang bumababa si Luo mula sa likod ng ant. Nang makatapak ng matibay na lupa si Luo, tinanong niya ang pangalan ng bida natin at doon nagpakilala si Joe Wen. Nagpasalamat si Luo sa kanya pero nagkunwari si Joe na baliwala lang iyon. Ayaw magpa-credit pero nagpumilit si Luo na gustong suklian ang tulong niya. Samantala si Xuan ay sobrang namangha sa skeleton ant at tinanong kung anong klaseng pet iyon. Sagot ni Joe, skeleton ant. Mas lalo pang na-impress si Xuan na hindi tinatablan ng asido at kaya ring tanggapin ang mga atake ng bulaklak. Sinabihan ni Xuan si Joe na ipadala ang ant para patayin ang halimaw. Sigurado raw siyang may mahalagang item ang bulaklak at sulit ang laban. Pero hinala ng bida natin ay hindi ordinaryong mutated Buddha Heart Lotus iyon, baka legendary level creature. At dahil totoong buhay ito, ayaw niyang mamatay ang skeleton ant niya. Kaya mabilis niyang pinabalik ang ant niya. Tinanong siya ni Xuan kung bakit siya natatakot, total symbiotic pet lang naman iyon. Pero malinaw ang sagot ni Joe, ayaw niyang isugal ang skeleton ant niya. Kaya umalis na lang sila. Pagbalik sa mansion, halatang dismayado si Playboy. Inis siya na 2 entry pass ang nasayang nila at wala silang nakuha. Nag-aalala rin siya na bukas kumalat na ang balita tungkol sa dambuhalang Buddha Heart Lotus Flower at maunahan sila ng iba. Habang nakatingin sa phone, sinabi ni Joe na aakyat na siya sa kwarto niya at humingi ng kopya ng mapa ng Buddha City na baka magamit balang araw. Inabot ni Xuan ang mapa at masayang nagpaalam si Joe papunta sa kwarto niya.
iniwan ang kaibigan niyang nagtataka kung bakit parang ang saya pa rin niya. Pagdating sa kwarto, nilagyan niya ng dugo ang screen ng phone at bumukas ang Lotus Flower app. Napunta siya sa ilalim ng Buddha City Dungeon at nagulat sa dami ng Buddha Heart Lotus Flowers na nakalatag sa tubig hanggang baybayin. Pero hindi tulad sa totoong buhay, wala roon ang higanteng Lotus Flower. Shrug lang siya at nagpatuloy na pumatay ng mga monster sa dungeon. Samantala sa totoong mundo, muling nagising ang Buddha Heart Lotus Flower. Maraming players ang nakarinig ng kwento mula kay Luan at sabik na patayin ang bulaklak. Ang mga tauhan ng isang mayabang na boss ay humanga ng ipatawag ng amo nila ang kanyang legendary creature, isang golden-eyed hawk, para kalabanan ang bulaklak. Nag-ayos pa ng salamin ng mayabang na boss bago patikihin ang kanyang golden eagle. Sa laro naman, si Zhou Wen ay umiiwas sa mga laser habang mabilis na pinapatay ang mga lotus flower. Kasama rin ang skeleton ant niya na nagbibigay ng finishing blow sa isang bulaklak at nagdulot ng isang crystal drop. Mukhang nakakuha rin siya ng valuable item. Sinuri niya ang skill crystal at napansin niyang kakaunti ang alam niya tungkol sa chi fighting skill ng Buddha Heart Lotus. Base sa estilo ng mga atake nito na may mga nakatagong sandata, nagpasya siyang i-absorb ang crystal. Habang ina-absorb niya ito, napansin niya ang epekto sa totoong buhay. Ang mainit na pakiramdam ay iba sa sakit na naramdaman niya noong nag-absorb siya ng power punch. Ang bagong init na ito ay tila tanda ng isang kakaibang kapangyarihan. Nagsimula siyang mag-isip kung paano ito makakatulong sa pagpapalakas niya. Habang kalmado ang puso ni Zhou Wen, parang hinahaplos ito ng heavenly waters. Biglang lumitaw ang system notification, new skill acquired, meditation rank 7, isang strength-based skill na hindi niya inaasahan. Naging curious siya kaya nag-concentrate siya, at napalibutan siya ng asul na aura mula sa lahat ng direksyon. Pero makalipas ang sandali, medyo nadismaya siya. Ang tanging naramdaman niya ay isang mainit at nakakaaliw na pakiramdam. Walang malinaw na tanda ng kapangyarihan o epekto ng skill. Naisip niya ang kaibigan niyang si Luan at na-realize na baka hindi rin talaga alam ni Luan ang tunay na chi fighting skill ng Buddha Heart Lotus, kaya siguro hindi niya ito binanggit sa laro. Habang nag-iisip siya, biglang sumulpot ang isang surprise laser attack pero na-block niya ito just in time. Tuwang-tuwa siya nang makita niyang may Buddha Heart Lotus monster sa game tulad ng inaasahan niya. Agad niyang inutusan ang skeleton ant niya na umatake. Tumalon ito agad sa aksyon habang bumabato ang Buddha Heart Lotus ng pulang laser energy blocks, pero halos walang epekto ang mga ito sa ant. Habang lumulubog pabalik sa tubig ang bulaklak, napangiti ang bida natin, iniisip na natatakot ito. Kaya sinabi niyang tapusin na ito ng ant niya. Pero bago makastrike ang ant, biglang bumukas ang napakalaking bibig ng bulaklak na puno ng matutulis ng ngipin at nilunok ng buo ang ant. Nawala ang ngiti niya at nabasag ang kumpiyansa, napagtanto niyang may tinatagong bitag ang bulaklak. Naiinis at nadadaya ang pakiramdam niya dahil wala siyang magawa at hindi siya makalapit sa swamp ng walang skeleton ant. Kaya nagpasya siyang tumungo na lang sa restricted zone na binanggit ni Luan. Kahit mamatay siya roon ay okay lang, naisip niya, parang gusto rin naman niyang mamatay at mag-respawn. Sa ganoong isip, naglakad siya papasok sa restricted area. Pagpasok niya, nakita niya ang isang lumang lugar na may dumadaloy na tubig at mga lumang Buddha statues. Paakyat siya sa hagdan at iniisip na ang weird ng lugar dahil wala man lang siyang nakakasalubong na monster. Pero bigla niyang napansin ang isang bagay at na-realize niyang nasa bungad na siya ng restricted zone. Lumabas na ito bilang isang Buddhist temple, pero parang maliit, na tawag dito dahil hindi naman ito mukhang maliit. Nagsimula siyang maglakad pero ilang hakbang palang game over na agad. Medyo na-weirdohan siya, hindi niya man lang napansin kung paano siya namatay. Nilagyan niya ulit ng dugo ang screen ng phone at sinubukang tumakbo papasok sa templo, pero muling nag-twist ang katawan ng avatar niya at game over na naman. Napansin niyang sa pagkamatay ng character, parang umiikot o pumipilipat ang mga internal organs. Naalala niya ang sinabi ni Luan tungkol sa mga sundalo na walang nakikitang sugat pero lahat ng nasa loob ay namatay dahil sa organ failure. Klaro na ngayon na kahit military hindi kinaya ang lugar na iyon. Pagkatapos ng maraming bigong attempts,
Itinapon na lang niya ang phone at nagpa siya na matulog. Dumating ang susunod na araw at ang unang maririnig mo ay malakas na tawa. Mukhang natatawa si Luan nang marinig na nang kumalat ang balita tungkol sa Buddha Heart Lotus. Maraming hindi nakatiis at napahiya sa halimaw na iyon. Lumabas ang bida natin at tinanong kung ano bang nakakatawa. Ipinaliwanag ng blue-haired na kagabi may senior na ginamit ang legendary level na Golden-Eyed Hawk para atakihin ang Buddha Heart Lotus mula sa itaas. Nasunog lahat ng balahibo ng Hawk at tawa siya ng tawa sa epic fail ng mga ito. Doon sinabi ng bida natin na kung sila ang nagpatuloy kahapon, sila rin ang pagtatawanan ngayon. Dagdag pa ni Bluehead, kumalat na raw ang balita sa college forum at malamang marami pang estudyante mula sa iba't ibang year ang susubok patayin ang Giant Lotus. Tinanong ng bida natin kung hindi ba kikilos ang military para alisin ang Lotus. Sagot ni Suan, kahit malakas ang Lotus, marami naman daw sa military at sa college na kaya itong tapusin. Ipinaliwanag pa niya na ayon sa Federation regulations, hindi basta-basta nakikialam ang military kung hindi naman above a certain danger level ang monster, maliban na lang kung may special na dahilan. Isa raw itong paraan para bigyan ng pagkakataon ang mas batang henerasyon na patunayan ang sarili nila at makakuha ng resources. Biglang may kumatok sa pintuan, isang pamilyar na tao. Agad sumagot si Shen ng coming. Samantala, tumunog ang telepono ng bida natin, ang tatay niya ang tumatawag. Sinagot niya at tinanong kung nasa liyang ba siya ngayon. Kinumpirma naman niya at nagtanong kung may problema ba. Ngumiti lang ang matanda at sinabing gusto siya makita at pakainin ng dinner ng kanyang stepmother na si Lon. Agad naghanap ng palusot ang bida natin para umiwas makipagkita sa kanyang hot at sexy stepmother. Hay naku, kung ako yan, hindi ko palalampasan yan.